Matagal ng problema sa mga lansangan ang mga kolorum na sasakyan. Kung minsan, nagagamit pa raw ang mga ito sa krimen. At kung dati roof tagging ang solusyon ng MMDA, ngayon electronic tagging na raw ang gagawin para matukoy ang mga kolorum. Live mula sa Quezon City, may report si Athena Imperial. Athena? Jessica, isang bagong sistema nga ang ilulungsad ng MMDA ngayong Huwebes para mabawasan ang trapiko sa Maynila. Sa mga lansangan ng Metro Manila, normal na ang mabigat na daloy ng trapiko. Sakit sa ulo ang dulot sa mga nagmamadaling motorista. Ang karaniwang dahilan, kolorum na public utility vehicles na nakikipag-agawan ng pasahero sa mga lehitimong sasakyan o yung mga pribadong sasakyan na ginagamit pamasada o kaya ay iligal ang prangkisa. Para malunasan ang problemang dulot ng trapiko sa Kamaynilaan, gagamit ang MMDA ng Electronic Vehicle Tagging System. Dito gagamit sila ng mga RFID readers kung saan ilalagay ito sa mga piling lansangan dito sa Kamaynilaan. Dito madedetect kung anong mga PUV ang kolorum, out of line at lumalabag sa number coding system. Matagal nang ipinatutupad ng MMDA ang vehicle tagging sa mga bus. Sa kasalukuyang sistema, ipininta ang license plate number ng mga rehistradong PUV sa bubong, gilid at harap na bahagi ng sasakyan. Dito natutukoy ng MMDA traffic enforcer kung alin ang mga sasakyang rehistrado sa mga iligal na pumapasada. Sa ipatutupad na electronic vehicle tagging system, wireless communication network na ang gagamitin. Ang mangyayari dito, ma-filter, maaalisahanin nila kung sino yung kolorum. Pag hindi lumabas doon sa tag, ibig sabihin hindi sila kasama doon sa legitimate. Pati kung out of line sila, madidetermine. So sisimulan sa November 8 yung launching, pagpipirmahan yung circular, and then magsisimula na yung tagging. Pero yung tagging tatagal ng 2 buwan sa dami nila, kasama ang provincial buses. Sa e-tagging scheme, kakabitan ng Radio Frequency Identification Tag ang mga PUV na otorisado ng LTFRB. Kapag duman ito sa lugar kung nasaan naroon ng RFID reader, mababasa ng reader ang license plate number, bus company, engine number, at authorized route ng PUV na nasa RFID tag. Itatransmit nito ang plate number sa servers ng MMDA. Isang application software ang magpapabilis para matukoy kung illegal ba ang PUV na na-detect ng RFID reader. In lieu of the paint tags, kasi nung unang pina-implement ni MMDA ng MMDA ang paint tagging, ang unang nag-comply dito mga city buses. So nung sinasabi ng ibang mga operators na medyo mahal daw magpa-paint tag, so parang they thought of proposing nga itong e-tag. Suportado naman ng MMDA ng mga PUV operators. Sa bagong ipatutupad na sistemang ito, maglalaan pa nga raw sila ng pondo para sa e-tagging scheme. Pabor naman ang karamihan ng mga pumapasadang driver sa sistemang ito. Pabor ako dyan dahil yung mga kolorum, mawawala na. Tsaka sa traffic, medyo mabawas-bawasan na. Ay, nakakadami po sila ng, nakakasagabal po talaga sila sa trapiko. Maganda rin yun kasi para makita nila yung legal at illegal. Jessica, ayon sa MMDA ay 50 fixed readers daw ang ilalagay nila sa mga piling lansangan, samantala 20 handheld readers naman ang ibibigay sa mga MMDA personnel. Magandang proyekto yan, Athena, kasi matatandaan mo yung recent na mga kaso ng pangingidnap, pagnanakaw sa mga kolorum na sasakyan. At least yan mababawasan with that kind of system. Yes, Jessica, at sinasabi nga dito ng MMDA na real-time daw nilang madedetect yung mga kolorum at out of line na mga PUV. Okay, maraming salamat, Athena Imperial.